Welcome to SS2K channel, ladies and gentlemen. If you are new to this channel, don't forget to subscribe and click the bell button and hit all so that you will be updated regarding the latest updates. The content of this video is taken from available sources such as but not limited to the internet, and the author of this video does not represent any person or organization which will be presented. This is presented for educational purposes only, and yours truly do not claim the ownership of the content. Okay, so ang topic po na ating pag-aaralan dito po sa video presentation na ito ay yung pong pang-pitong part ng subject na forensic ballistics. At hindi na natin patatagalin pa, ilatag na natin yung unang katanungan, no? A copper-jacketed bullet is usually fired from letter A, rifle, Bravo, pistol, Charlie, revolver, and Delta is pistol and revolver. And the answer for this question is Bravo, that is pistol, no? Kapag ka short range po yung pong tama, no? Or close range, yan. At yung pong nakita sa katawan ng biktima ay copper-jacketed bullet, then that is usually fired from a pistol. Okay? Kapag ka naman lead bullet yon, no? Usually fired from a revolver naman po yon. Okay? Pagka naman pointed bullet, pointed, no? Pointed bullet and boat tail, then that is usually fired from rifle. And ibig sabihin lang noon, medyo malayuan yung pagtira o pagbaril doon sa suspect. Okay? So ano yung importance po ng pag-alam doon po sa mga klase ng tingga? Okay? Dahil mula sa klase ng tingga, malalaman mo kung yung pong pagbaril ay malayuan or malapitan, no? Yan. O kung close range nga ba or long range. Okay? At kung anong klase ng baril yung ginamit, either pistol nga ba or yung po ay revolver, ladies and gentlemen. Okay? So let's proceed to the next question. When a barrel of a game guns are almost invariably bored with a slight constriction near the muzzle end, then it is known as, when a barrel of a game guns, no, are almost invariably bored with slight constriction near the muzzle end, then this is known as letter A, choke, or yung pong choke bore shotgun, no? Sa shotgun po yan. Bravo is gauge, Charlie is paradox, and Delta is shotgun. Okay, at ang sagot po dyan ay choke, no? Yung ang maliit doon na sa dulo, at ang purpose noon ay para hindi po maghiwa-hiwalay yung pong pellets agad-agad paglabas po sa muzzle end of the bore of the firearm, no? Kaya ang ginagawa ng iba, pinapaliitan po yung pong dulo ng shotgun, no? Little bit constriction, no? Or may constriction, no? Yan. So kung makikita nyo sa litrato, mga kapangarap, no? Ito po yung klase ng shotgun base doon po sa design nung pong bore ng shotgun. Tandaan niyo, ang shotgun po is smooth bore, which is capable of propelling pellets, no? In one shot. Okay? So, kung makikita niyo yung cylinder bore shotgun, cylinder bore, ay parehas po yung pong breech end at saka yung muzzle end. Okay? So, yung luwang ng barrel mula doon sa breech hanggang doon sa muzzle end ay parehas. Okay? Then, improved cylinder choke. Kung makikita nyo, medyo maliit yung pong dulo. Okay, ang purpose po niyan, kung makikita nyo yung pong dilaw dyan sa illustration, ano, yan po yung pagkalat ng pong pellets, no? So kung makikita nyo sa cylinder bore, kakalat agad yung pong pellets paglabas pa lang doon po sa muzzle end ng firearm. Sa improved cylinder, at least medyo makalayo konti bago po maghiwa-hiwalay yung pellets. Okay? Pagka full choke naman, then pag malapitan lang yung tama, then yung pong pellets ay magkakasama pa. So makikita nyo. Pero sobrang maliit na yung pong dulo, no? Full choke. Then modified choke, hindi po ganun kaliit yung dulo or yung muzzle end. Hindi rin ganun
kaluwag, no? Ayan. So, modified choke. Okay? So, yun po yung mga klase ng bore ng shotgun base doon po sa design ng bore. Okay? Cylinder bore, improved cylinder choke, full choke, modified choke. Okay? So, let's proceed to the next question. These marks are commonly found on bullets fired from a revolver due to poor alignment of the cylinder of the bore of the firearm, syempre, no? So, itong marka na ito na matatagpuan sa tingga, no? Na kung saan ang dahilan ay poor alignment. So, letter A, skid marks. Letter B, ejector marks. Charlie, slippage marks. And Delta is shaving marks. At ang sagot po dito sa katanungan na ito ay Delta. Yan po yung tinatawag na shaving marks. Na kung saan ito po yung matatagpuan doon po sa malapit sa nose ng bullet. Dahil pirsahan pong naipasok yung pong tingga, no? Dahil nga poor nga yung alignment niya. So, ipinilit na pumasok. So, nung mangyayari, matatapyasan yung pong malapit doon po sa nose, no? Or sa may malapit sa nose yung part ng breech face, no? Nung bullet. Okay? Skid marks naman, ito yung parang nadudulas na yung pong tingga, hindi na klaro yung pong kanyang lance and groove marks. Why? Because the barrel is already worn out. Okay? So kung makikita nyo na lang sa tingga, medyo kulay nangingitim na lang, hindi na clear yung pong landmarks doon po sa tingga. Okay? Bakit? Masyado nang galgal yung pong barrel. Nagkaroon na ng tinatawag nating erosion or yung pong mechanical wear and tear of the firearm due to constant use. Okay? So lahat nga naman ng butas, pagka palagi naman ginagamit, na worn out po yan, no? Yan. So skid mark, yun po, no? Then, ejector marks. Saan matatagpuan? It is found in the rim, in the base of the cartridge case. Okay? Kasi yung pong ejector marks, marka po nung pong ejector yan, nung pong pinitik niya yung tingga palabas doon po sa chamber. Okay? Na hinatak nung extractor mark, tapos pipitikin nung ejector doon sa may puwitan para lumabas po yun, no? That is called ejector marks or called also as ejector port markings. Okay? Then, the slippage marks, ladies and gentlemen, is caused by rotating resistance of the bullet upon entering the riffling. Okay? Kasi yung pong chamber, di ba, wala namang rifflings yun. Ngayon, kapag biglaan po na nagkaroon ng expansive force of heated gas, okay, yung pong tingga ay biglaang maitutulak doon sa loob ng bore ng firearm, na kung saan sa unahan nun wala namang rifflings, pero pagka dating doon sa rifflings, then paabante yon, no? Yung pong motion niya, direct muna yung motion. Kaso pagka inabot yung rifflings, then tsaka pa lang siya iikot. Ngayon, yung pong slippage marks ay makikita po doon po sa may peripheral surface malapit sa nose po yon, no? Parang mas malaki ito na landmarks lang, no? Parang mas maluwag. Ibig sabihin, mas maluwang yung pong landmarks niya kumpara doon po sa landmark doon po sa medyo likod konti nung pong peripheral surface nung tingga. Kung makikita nyo, mas maluwang konti yung pong unahan, no? Yan. Bakit? Kasi biglang tulak, tsaka ikot. Okay? So, imagine nyo na lang, no? Mabibigla na itutulak muna doon sa area, no? Tapos mayroon palang lance and groove. Okay, so mas maluwang yung pong kanyang lance doon sa unahan, tsaka bago umikot yung tingga. Yung po yung tinatawag na slippage marks, ladies and gentlemen. Then yung shaving marks, no, ang isang tawag po doon ay stripping marks. Okay, so tatandaan nyo po yung mga marka na yan. Yung pong skid marks, slippage marks, shaving marks, no, lance and groove marks ay matatagpuan doon po sa bullet. Yung pong ejector port marks, yung pong firing pin impression marks, no? Yung pong extractor marks ay matatagpuan naman doon po sa basyo. Okay. So, susunod.
It is a type based on mechanical construction wherein loading takes place by back and forth operation of the under arm, no? Or under forearm of the gun. Okay, it is a type based on mechanical construction wherein loading takes place by back and forth manipulation of the under forearm of the gun. So anong klase kaya nito, no? Letter A, pump action type, Bravo lever type, Charlie single shot firearm, and Delta automatic loading type. Okay, so ito po yung mechanical construction sa loading, no? So, ano kayang klase ng mechanical construction yung pag-load na kung saan pagka ilo-load mo yung tingga doon po or bala doon po sa chamber, then kailangan mong inamanipula yung pong under forearm. Ito po yung tinatawag po natin na pump action type, and usually makikita nyo po yan sa shotgun, no? Yan na meron pong magazine tube. Kailangan mong i-pump yung pong under forearm, yung ilalim, no? Kumbaga sa kung sana ipagsalsal. Eka nga, no? Yan, kasi under forearm manipulation. Kaya yung pong salsal, no? Hinawakan mo sa ilalim, tsaka mo iaabante. Yan, again and again, that is called pump action type or also known as trombone, no? Yan. And lever type, ladies and gentlemen, is also known as brake type. Ito yung klase ng baril na pagka maglo-load ka ay ito po ay kailangan mo na itiklop, no? Or baliin, no? Dibali. Yung sabi nila dito, no, sa madlang people, dibali na klase ng baril kasi babaliin mo muna. Yan, tapos tatanggalin mo yung basyo, tsaka mo lalagyan ulit. Lever type. Then, single shot firearm, kada load, na isang load, pagkatapos, puputok mo, tanggal ulit, yung pong basyo, tsaka ipuputok mo ulit. Okay, kahit ano yung klase ng pag-load, basta kada isang tira, okay, maglo-load ka ulit. Magkakarga ka ng tingga ulit, or bala, no? Automatic loading type, ito po yung loading ng mga automatic firearm din na kung saan nagkakaroon ng automatic feeding. Okay, so pagkaalis ng isang tingga, automatic meron pong darating na bala, no? Pag-alis ulit nung nauna, sunod ulit, yan. So meron po siyang automatic feeding mechanism. Okay, or yung loading niya ay automatic. Okay? From the word auto, no? Within itself naglo-load po siya. Hindi mo na kailangan na kasa ng kasa, isang beses mo lang ikasa. Then, dire-diretso na po yan. Okay? Na magre-release ng tingga. Yan. And next question po tayo, no? A complete unfired unit ammunition is inserted into a chamber of a firearm for firing is referred to as a complete unfired unit ammunition inserted into the chamber of the firearm for firing. Ready for firing na, yung complete unfired ammunition, anong tawag? Letter A, shell, B, bullet, Charlie cartridge, and Delta cartridge case. And ang sagot po dito mga kapangarap ay Charlie. Yung po tinatawag na cartridge. Okay? Ang cartridge, ito po tumutukoy sa complete unfired ammunition. Tandaan nyo po yun, no? Complete set na po yun. Pagka sinabi nating complete set of ammunition, meron na po siyang bullet, meron na siyang cartridge case, meron siyang primer, at syempre meron siyang gunpowder. Okay, so bali apat yung part, no? Primary part noong pong cartridge. Pagka shell, ito po yung casing, covering, or yung case, or yung shield. Then the bullet, it is the projectile fired from firearm. It may be a shots, pellets, in shotgun, or slug. Slug ang tawag naman pagka na-recover sa crime scene, it is called slug. Ano? Yan yung pong mga evidence bullet are called slug. So kung ang tanong, anong part ng bala na tumatama sa target, yun po yung bullet or yung pong tingga, mga kapangarap, no? Yan. So yung pong cartridge, ang isang tawag po doon ay ammunition, no? Or complete unfired unit. Then cartridge case, yung pong cartridge case ay para sa casing, shell, no?
covering case, armor shield made by machine operation known as drawing. Okay? Yan. Then, kapag ka shotgun, yung pong cartridge case tinatawag sang shell, ladies and gentlemen. Okay? So, yan po yung parts ng modern bullet cartridge. Ayan. Okay? So, maraming salamat sa inyong walang kawang pakikinig. Patuloy pong sumubaybay para po sa susunod na kabanata ng ating leksyon.